Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. Ako po ulit sa vlogger Brother Joel Padilla. At lubos po ako nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo po patuloy mga pag-aaral ng kanyang salita. Nga po pala mga ka-vlogger at mga kapatid, huwag niyo pong kalimutang dalhin ang inyong banal na kasulatan. At ito po ang inyong gamitin kasi ito lang magsasabi ng pawang katotohanan lamang yung aking mga nabanggit. Ano po? So, sa ating pagpapatuloy tayo po manalangin. Nakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga oras na ito na kami inyong muling sasamahan sa pag-aaral. Nihiling po namin ang pagtnubay na Banal Espiritu siyang sumasa amin. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. Yan, so kumusta po kayo mga ka-vlogger at mga kapatid sa inyo kanya-kanyang pamahay. Ayop na sa mabuti kayong kalagayan. So ang atin pong style ngayon ay semi-audio muna kasi ito po ay patungkol lang naman sa ating lesson. Bagaman ang ating lesson ay may magaganda pong katuruan dito, ano pa, napakaganda din pag-aralan, ano po. At ito po ay araw ng Huwebes ang atin pong pag-aralan. At ang araw ng Huwebes ay ang pamagat na darama ang mga oportunidad na kalooban ng Diyos. Nakasubok na ba kayo nun mga ka-vlogger at mga kapatid na madama ninyo na ito ay oportunidad? Ano po, ang pinag-usapan natin dito na oportunidad, hindi yung yung hanap buhay, kundi oportunidad na kung saan sa lahat ng pagkakataon makita nawa natin na ibahagi natin ang mabuting balita, which is ito yung ginawa ng dalawang karakter sa ating pag-aaralan this Huwebes. Ano po, may dalawa pong karakter dito. Karakter po ni Pablo at karakter nitong ating pag-aaralan, walang iba kundi si Felipe. Ano po, or si Philip sa English. So dito natin makikita kung paano nila ginamit ang mga oportunidad sa kanilang buhay. Unahin mo natin si Pablo. Kung ating titingnan, ang buhay ni Pablo ay makikita mo ito sa mga sulat sa gawa na kung saan sabi nga dito, ang gawa ay puno ng mga kwento kung paano sinamantala ng mga alagad ang mga oportunidad mula sa Diyos para sa pagpapasulong sa kaharian ng Diyos. Mula sa isang dulo ng aklat hanggang sa isa pa. Mababasa natin ang mga kasiyasiyang ulat ng unang iglesia at paano ito lumago kahit sa kabila ng mga hamong hinarap nito kapwa sa loob at labas. Ano pat kung ating pag-aralan yung ikalawang Korinto, kapitulo 2, talatang 12 at 13. Meron po ditong mga halimbawa na kung saan ang ating Apostol Pablo ay meron po siyang karanasan doon po sa lugar ng Troas na kung saan ipinangaral niya ang Ibanghilyo, walang iba naman kundi ang ating Panginoon Hesus. At may mga pinto po dito na nabuksan na kung saan nakita ni Pablo na sa kalaunan nito, maaring ang pintuang ito ay maaring magsara. Ano po? Kaya sinikap niya na makapangaral sa lugar ng Macedonia at binuksan din niya ang pinto na ipinangaral din ni Pablo ang Ebanghelyo sa kontinente ng Europa. At sabi nga po dito, at alam niyang ang mga pintong binuksan ng Diyos ngayon ay maaring magsara bukas. Kaya napakaganda yung pananaw ni Pablo dahil meron din siyang pananaw na kagaya ng ating Panginoon Hesus na ito'y oportunidad. Alam niyo po, bago tayo patuloy, maraming oportunidad. Kahit nakasakay ka sa tricycle, nakasakay ka sa jeep, nakasakay ka sa bus, kung sino yung mga katabi mo na pwede mong makausap, then pag-usapan po ninyo, maaring sa simula, ibang inyong pag-usapan at pagka sa dulo na, kailangan mong i-segue ito patungo po sa isang mabuting balita na ang ating Panginoon Hesus ay siyang nararapat nating ibahagi. At ang pinakamahalaga rito ay magkaroon sila ng pag-asa, yung pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. At least sila nabahaginan po natin. Ano po? Whether tanggapin la o hindi, or whether pakinggan ka la o hindi, pag hindi ka pakinggan, huwag mong pilitin, baka mag-away pa kayo sa iyong katabi, okay? So, ganun lang. So, lahat dapat makita natin yung oportunidad kasi ganun din ang pananaw ng ating Panginoon Hesus. Kasi ang ating nga pong pinag-aaralan sa leksyon na ito, sa Hulyo 11 to 17 ay pagtingin sa tao sa pamamagitan ng mga mata ni Jesus. So, ang mata ng ating Panginoon Hesus ay meron ding mga mata na kagaya nito ang kanyang mga apostol at mga sumusunod sa kanya. Isa na nga po dito si Pablo at si Felipe. Okay, so dito na po tayo dadako po sa atin pong sa English kasi kakaiba.
taking advantage of every opportunity. Well, pwede na rin yun kasi lahat ng oportunidad talaga, kailangan i-grab mo yan. Ano po? Even though maaaring medyo mahirap, pero makikita mo dito ang bunga balang araw. Kaya, kung si Pablo ay tinamad, nako, maaaring ang Asia ay hindi mapabutan ng mabuting balita. Buti na lang itong si Pablo ay talagang masigasig. Ano po? Sabi po dito, I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. In Revelation chapter 3, verse 8. Sabi dito, God opens door to give us providential opportunities to share the gospel. Totoo yun. Ang pintuan natin, tandaan natin, paglabas natin, bagaman meron na tayong mga iniisip na pupuntahan na tao dahil may schedule ka, pero isa din nating tandaan habang naglalakad ka, may mga pintuan dyan na binuksan ng Panginoon. Ang mahalaga lang, mahanap mo yung mga pintuan na yun. At in every opportunity, sabi ko nga, trabaho, nakasakay ka sa tricycle, nakasakay ka sa bus, nag-aaral ka, o ano man ang iyong ginagawa sa buhay, ni kahit nga sa cellphone, paalala sa mga gumagamit ng cellphone, pag hindi nyo gusto yung message niya, ay kung ayaw nyo panuorin, kahit i-share nyo na lang po, kasi malaking tulong po yun sa gawain ng Panginoon, upang pagdating ng Panginoon, alam mo, ito, napakasipag nito. Nag-share siya ng mga napapanood niya, kahit hindi nga pinapanood, sinishare niya, dahil alam niya ito ay para sa kaligtasan ng iba. Okay po? Yan. So, kung atin pong babasahin yung mga karanasan po ng mga apostol noong unang panahon, at isa na nga po dito si Philip, ang pinaka-example. Sabi dito si Philip's example. God carried him to a specific place so he could meet a person reading a specific passage of the scriptures. That person needed just a little push to surrender his heart to our Savior in Acts chapter 8 verse 26 to 39. Alam niyo, sa totoo lang, akala lang natin ay wala nang mga tao sa ating paligid na para bagang wala na atang nagbabasa dito, kasi naramdaman ko dito sa aming mga kapitbahay, para mang kasubrang kasasama na. Parang hindi na ata magkaroon ng kaligtasan, pero hindi. Sa likod ng mga yan, may mga tao dyan na palihim lang, na naghahanap ng katotohanan, o palihim lang na nagbabasa ng Biblia, bagaman din lang ito lubos sa maunawaan. Kaya in the last days, mangyayari ito. Ano po, dadami ang mga aanib sa tunay na iglesia ng Diyos dahil sa kanilang pagbabasa, sa kanilang pagsasaliksik, nagkakaroon na sila ng katanungan, bakit ganito, bakit ito, bakit Sabado, o yan, bakit sila hindi kumakain, yan, magkakaroon sila ng curious sa mga nangyayari sa atin at nababasa nila sa Biblia, kaya ang kailangan dyan, merong magpapaunawa sa kanila. So atin pong babasahin ang Acts chapter 8 verse 26 hanggang 39. Ito po yung pagkakataon na kung saan makikita natin dito na si Felipe dinala ng kanyang isang anghel. Sabi po dito, datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon, nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaraon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang. At siya nagtindig at yumaon. Walang patumpik-tumpik kasi sinabihan siya ng kanyang anghel. At narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan sa sakop ni Candace, reyna ng mga Eutupe, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan. Para itong parang treasurer, At siya ay nagparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya ay pabalik at nakaupo sa kanyang karo. Sumasakay siya ng parang kalisa unang panahon, at binabasa ang sulat ni Propeta Isaiah. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya, at napakinggan niyang binabasa si Isaiah na propeta. At sinabi, naunawaan mo baga ang binabasa mo? Siguro at this time, habang naglalakad ang kabayo, hindi naman patakbo to, habol si Felipe, tumatakbo. Sabi ni Felipe, habang tumatakbo siya, pinapakinggan niya kung anong binabasa ng Utopiang ito. At nabasa niya, napakinggan niya ng binabasa ay sulat ni Isaiah. At habang binabasa niya ito, isip agad si Felipe. Kaya napakahalaga yung mag-aral ng salita ng Panginoon. Binabasa niya Isaiah, madaling explain to. Kasi ang Isaiah tumutukoy din kay Jesus Christ. Kaya habang binabasa ito ng Utopia,
tinanong agad ni Felipe, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Malamang pinasakay niya dito. Yan, ang sabi niya dito, verse 31, sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakausap niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Ayan, ito na ngayon. Pinahinto siguro yung kalisa at pinasakay niya si Felipe at pinaupo sa tabi niya. Ang dako na ang kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya'y gaya ng tupa na dinadala sa patayan. At kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag sa kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Isipin mo, talagang binabasa niya ay saktong-sakto sa mensaheng alam na alam ni Felipe. Ano po? Na kung saan nakita niya dito na wala na may ibang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi sa verse 34, at sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhi ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba? Yan. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipangaral sa kanya sa Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. So naipangaral na niya na walang ibang tinutukoy dyan na ang kordero ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus na nung unang panahon kasi ang kordero na iniaalay ay sumisimbolo ito sa ating Panginoong Hesus na ang kordero, ang ating Panginoong Hesus ay habang siya ay ipinapako sa krus ay hindi siya nagpupumiglas, hindi siya nagwawala na mayroon siyang kapangyarihan kundi nagpakababa pa siya na dapat siyang magiging hukom pero ibinaba niya yun at yun nga namatay siya at nabayubay siya doon sa cross. At ang sabi pa niya dito, sa verse 36, at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. Ayan, kasi naunawaan na ng utopyang ito na kailangan pala ang bautismo para matanggap ang kaligtasan na inaalok ni Jesus Christ. Kaya nasabi niya dito, at sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y bautismuhan? Imaginein mo yun. Dahil sa kaasaman na magkaroon ng kaligtasan at tanggapin ang ating Panginoong Hesus, napadaan sila sa may tubig. Sabi niyan, may tubig. Ano pang gagawin natin? At verse 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating. At kanyang binautismuhan siya. Automatic. Tinanggap si Jesus eh. At nang magsiyahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Ngunit nasumpungan si Felipe sa Azoto at ang pagdadaan ay ipangangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa dumating siya sa Cesarea. O imagine mo yon. Kung hindi pinakinggan ni Felipe ang pagsabi ng anghel sa kanya na meron doong taong naghahanap ng katotohanan, yung utopia, ay magkakaroon kayo ng kaligtasan. Kinapakahalaga na makita natin yung pinaka-the best example itong si Philip. Na kung saan ibinahagi niya. At napakahalaga din ayon sa ating lesson, na pag-aralan din natin yung ating lesson. Baka yung binabasa niya ay hindi rin natin naunawaan. Paano natin ma-explain? Opportunity nga, kaya lang din natin naunawaan dahil din tayo nagbabasa ng Biblia, wala ding mangyayari. So, sabi pa nga po dito, there are invisible angels eager to lead us through those open doors. Totoo yun. Ang ating mga anghel, ibig din natin nakikita, pero eager na eager sila na dadalhin tayo doon sa mga bukas na pintuan. Well, ang pintuan, pag sinasabi, sumisimbolo po ito, maaring sa bahay, pero mostly sa puso at isipan ng tao na bukas na tanggapin. Sabi dito, ask God to give you judgment to recognize those providential opportunities and to give you the appropriate words in those moments. So, makikita mo dito, mga ka-vlogger at mga kapatid, na hingin din natin sa Panginoon na kung saan turuan tayo sa lahat ng pagkakataon na pagka meron pong oportunidad
grab agad at ibahagi agad ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Kahit sa prayer, napakasimple lang nun, pero isa na yon. Kahit magtanong, bakit hindi ka kumakain ng bahaw? Explain agad. Huwag agad mahiya hindi kasi sarili yun. Ganun lang. No. Explain. Ano po? Wala kang dapat ipakahiya dahil ang dala mo kung naniniwala kaya yan katotohanan, bakit mo nga ba ikakahiya yan? Ay yung mga fake nga, yung mga hindi nga mga totoo, nagsasabi nga sila at wala silang kahiya-hiya. Tayo pa kayang nagbibit-bit ng katotohanan. Ano po? Kaya sa mga oras na ito, ating ipanalangin mga vlogger at mga kapatid, na sa lahat ng oportunidad, i-grab natin ito na ibabahagi natin ang mabuting balita, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Tayo po manalangin. Kila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga oras na ito na kami po nakapag-aral niyong salita. Hinihiling po namin ang siyong santong patnubay. Nasa pamamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu, mangyari nawang ang bawat isa sa amin ay mahanda at magawa namin. Kaya't hinihiling namin na kami ay lukuban ng Banal na Espiritu na inyo po kaming bigyan ng mga puso at mga mata na kung saan makita namin agad ang oportunidad na may bahagi namin kayo sa mga taong naghahanap ng kaligtasan. Tulungan din kami na mag-aral ninyo mga salita na sa ganon, meron kaming may ibabahagi sa kanila at meron kaming may paunawa sa kanila. Nihiling po namin na patuloy nyo kaming patnubayan at gabayan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Siya ang pong tagapagligtas. Amen. Yan mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig at manonood. Muli ako po sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan po sa inyo ng isang kasabihan. Sa lahat ng pagkakataon, gawin natin itong iniutos ng ating Panginoon Hesus upang ang iba naman ay magkaroon ng pagkatubos. Maraming salamat po. Bye-bye!